Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2681. Kahit naiintindihan ito ng pang-apat na prinsipe, inis pa rin siya. Ang nagutos ay ang kanyang ama, ang emperor ng Wind Extinction Country, kaya naiinis pa rin siya. Matapos magmadaling bumalik sa bansa at opisyal na kunin ang lahat ng tropa sa bansa, ang puso ng ikaapat na prinsipe ay lumaki. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Wind Absolute Country. Nasa kamay niya na ngayon ang lahat ng tropa sa bansa. Lahat ay kailangang makinig sa kanyang mga utos. Kung ano man ang sinabi niya ay kung ano iyon. Gayunpaman, biglang napagtanto ng ikaapat na prinsipe na ang lahat ng ito ay kanyang ilusyon. Hindi siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Wind Absolute Country. Hindi lahat ay makikinig sa kanyang mga utos. Sa buong bansa, ang pinakamakapangyarihang tao ay ang matandang emperador, ang kanyang ama. Kahit na hindi siya sumipot at hindi umakyat sa entablado, marami pa rin siyang nagagawang pakilusan sa isang salita lang. Siya ay higit na maimpluwensya kaysa sa ikaapat na prinsipe mismo. Ang pagtuklas na ito ay naging sanhi ng kalungkutan ng ikaapat na prinsipe sa kanyang puso. Sanay na siya sa kanyang mga salita na may napakalaking bigat at sanay na ang iba na sumusunod sa kanyang mga utos. Ngayong nangyari ang ganoong bagay, ang puso ng ikaapat na prinsipe ay talagang mahirap tanggapin sa kanyang puso. Marahil nang makita ang masamang ekspresyon ng ikaapat na prinsipe, inaliw siya ng isang katulong sa tabi niya. Kamahalan, pakiramdam ko ay nagtitiwala pa rin sa iyo ang kamahalan. Nag-aalala rin siya sa iyo, natatakot na baka magkamali ka. Oo, nararamdaman ko rin na nagtitiwala ang kamahalan sa kamahalan. Kung hindi, hindi niya ibibigay ang lahat ng tropa sa bansa sa kamahalan. Hindi ka rin niya itinalaga bilang pangunahing commander sa labanang ito sa Yuanfeng Country. Sinabi ng aide na nagmungkahi na buksan ang mga pintuan ng lungsod. Pagkasabi nito ng dalawa, sa wakas ay bumuti ang ekspresyon ng ikaapat na prinsipe. Matapos pag-isipang mabuti, tila nangyari na. Kung hindi siya pinagkakatiwalaan ng matandang emperador, hindi niya ito hahayaang maging pangunahing commander. Hindi rin niya hahayaang makinig sa utos niya ang lahat ng tropa sa bansa. Pakiramdam ko, nangyari ang ganoong sitwasyon dahil sa mga prinsipeng iyon na ayaw tanggapin. Gusto nilang mawala ng utos ang kamahalan sa labanang ito. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng pagkakataong makuha ang posisyon ng pangunahing commander. Nagpatuloy ang katulong, kung hindi natin bubuksan ngayon ang mga pintuan ng lungsod, hindi natin hahayaang makapasok sa lungsod ang mga tropa sa labas ng lungsod. Sa ganitong paraan, mukhang mali ang unang utos ng kamahalan. Magdudulot ito ng pagkawala ng tropa at pagkawala ng mukha. Ikaw ang unang nagmungkahi nito. Tumingin sa kanya ang ikaapat na prinsipe at sinabi, "Oo, ako ang nag-suggest. This is all my fault." Mabilis na sinabi ng katulong, gayunpaman, hindi inaasahan ng hamak na paksang ito na may iba pang prinsipe na haadlang sa atin sa pagbubukas ng mga pintuan ng lungsod. Walang sinabi ang ikaapat na prinsipe. Halatang hindi siya kontento sa ginagawa ng ibang mga prinsipe. Siya ay labis na hindi nasisiyahan. Kung tungkol sa ikaapat na prinsipe, siya ang pinakamalapit sa trono. Kung ang ibang mga prinsipe ay sapat na mataktika, dapat nilang talikuran ang kanilang mga pantasya at gumawa ng inisyatiba upang ipahayag ang kanilang mabuting kalooban. Marahil ay hindi niya gagawing mahirap ang mga bagay para sa kanila. Pero ngayon, hindi lang sumuko ang mga prinsipeng iyon, hindi sila nagkusa na magpakita ng mabuting kalooban sa kanya. Talagang pinahirapan siya ng mga ito, gustong makita siyang nagpapakatanga. Ito ay simpleng hindi mapapatawad. Hindi natin sila mapapabayaan. Nang ganito, bibigyan natin sila ng gulo mamaya, sabi ng ikaapat na prinsipe. Dahil ang mga prinsipeng iyon ay nakagawa na ng kanilang mga galaw, ang ikaapat na prinsipe ay walang intensyon na maging pasibo. Gusto niyang lumaban at ipaalam sa mga taong iyon na siya lang ang tagapagmana ng trono. Dapat silang lahat ay sumuko. Ang mga tagapayo na ito ay hindi estranghero sa pagkakalaban sa iba. Madalas nilang gawin ang mga ganoong bagay noong nakaraan, kaya mabilis silang nakagawa ng plano kasama ang ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, sa pagkakataong ito,
ang ikaapat na prinsipe ay nagkasala sa iba pang mga prinsipe. Kahit na ang mga prinsipe na iyon ay talagang nag-iisip ng mga paraan upang lumikha ng higit pang gulo para sa ikaapat na prinsipe, wala silang karapatang magdesisyon sa ganoong malaking bagay. Ang mga bantay sa mga tarangkahan ng lungsod ay ipinadala rin ng matandang emperador. Wala silang kinalaman sa ibang mga prinsipe. Hindi papayag ang matandang emperador na magdulot ng gulo ang ibang mga prinsipe sa isang malaking bagay gaya ng mapagpasyang labanan sa Yuanfeng country. Gayunpaman, nang ipadala ng matandang emperador ang hukbo, gusto niyang tanggapin ng mga taong ito ang mga taong lalabas ng lungsod para sa pag-atake sa gabi upang maiwasan ang anumang aksidente. Gayunpaman, sa huling sandali, pinili ng general na ipinadala ng matandang emperador na mag-isa na bumalik sa lungsod. Kasabay nito, isinara niya ang mga pintuan ng lungsod. Hindi lamang niya natanggap ang hukbo sa labas ng lungsod, ngunit hindi rin niya sila binigyan ng pagkakataong makapasok sa lungsod. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ng general ay natural na hindi dahil sinuhulan siya ng ibang mga prinsipe. Sa halip, ito ay dahil natuklasan na niya na ang hukbo ng Yuanfeng country ay sumusunod sa hukbo ng Wind Absolute country na aalis sa lungsod. Sa makatuwid, hinuhusgahan ng general na ang hukbo ng Yuanfeng country ay malinaw na gustong gamitin ang hukbo ng Wind Absolute country upang magbukas ng landas para makapasok sila sa lungsod. Sa oras na ito, syempre, hindi nila maaaring hayaan ang hukbo ng Yuanfeng country na makapasok sa lungsod. Kung ganoon nga, hindi ba mawawala ng silbi ang mga pasilidad sa pagtatanggol ng lungsod na kanilang inihanda? Sa makatuwid, ang general ay agad na umatras sa lungsod. Kasabay nito, isinara niya ang mga pintuan ng lungsod at hindi binigyan ng pagkakataon ang hukbo ng Yuanfeng country na makapasok sa lungsod. Hindi inaasahan ng general na ang kanyang paraan ng pagtingin sa malaking larawan ay magiging sanhi ng pagkadismaya at paghihinala ng ikaapat na prinsipe. Naramdaman ng ikaapat na prinsipe na sinuhulan siya ng iba pang mga prinsipe at narito upang puntiryahin ang ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, hindi ganoon ang katotohanan. Ang general ay tapat sa matandang emperador at hindi isa sa mga prinsipe. Sa katunayan, maraming mga sitwasyong tulad nito. Maging sa mga general sa ilalim ng ikaapat na prinsipe, karamihan sa kanila ay tapat sa matandang emperador at hindi sa kanya. Ang dahilan kung bakit sila nakinig sa kanyang mga utos ay dahil ang matandang emperador ang nag-utos sa kanila na gawin iyon. Gayunpaman, nagbigay ito ng ilusyon sa ikaapat na prinsipe na siya ang taong may pinakamaraming kapangyarihan sa buong Fengzhou country. Maging ang matandang emperador ay hindi kasing kapangyarihan niya. Gayunpaman, hindi niya alam na isa lamang siyang chess piece na itinulak ng matandang emperador sa harapan. Kung maganda ang laro niya, maganda. Kung hindi siya naglaro ng maayos, agad siyang tatanggalin. Wala siyang gaanong kapangyarihan. Sayang, medyo maingat ang Fengzhou country. Tumingin si Huang Feng sa mahigpit na saradong pintuan ng lungsod at bumantong hininga. Gusto talaga ni Huang Feng na gamitin ang pagkakataong ito para dalhin ang hukbo sa lungsod. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang hukbo ng Fengzhou country ay magiging napakapuyat at hindi siya binigyan ng pagkakataong ito. Gayunpaman, walang masyadong pakialam si Huang Feng. Kung hindi ito gagana sa pagkakataong ito, maghahanap siya ng isa pang pagkakataon. Anyway, nasa kamay niya na ngayon ang inisyatiba. Hindi siya masyadong nababalisa. Kung talagang hindi ito gumana, maaari na lang niyang atakihin ang ulo. Anyway, confident siya. Ang dahilan kung bakit hindi niya piniling umatake ng direkta ay dahil ayaw niyang makaranas ng napakaraming pagkatalo. Hindi dahil sa pakiramdam niya ay hindi niya kayang talunin ang nagtatanggol na hukbo sa lungsod. Kabanata 2682. Ang Wind Absolute country ay napakamaingat. Sumuko rin si Huang Feng sa ideya ng pagsalakay sa lungsod ngayong gabi. Gusto niyang patayin muna ang mga sundalo ng Wind Absolute country. Bukod dito, sa ilalim ng mga pader ng lungsod ng Wind Absolute country, ang mga sundalo ng Wind Absolute country ay pinalibutan at pinatay. Isa itong malaking dagok sa mga sundalo ng Wind Absolute country. Nakatayo sila sa ibabaw ng mga pader ng lungsod at kitang-kita nila ang sitwasyon sa labas ng lungsod. Gayunpaman, napapanood lamang nila ang pagkamatay ng kanilang mga kasama. Wala silang magandang ideya. Bagamat may mga sundalong bumaril ng mga palaso mula sa tuktok ng mga pader ng lungsod, ang bilang ng mga palaso ay napakahusay.
Dahil gabi na, dim ang ilaw at hindi mataas ang heat rate. Bilang karagdagan, mayroong maraming mga sundalo ng Wind Absolute Country sa labas ng lungsod. Nakipaglaban sila sa mga sundalo ng Yuanfeng Country. Ang mga sundalo sa tuktok ng mga pader ng lungsod ay hindi maaaring makilala ang bawat isa. Sa sandaling nabaril nila, napakadaling aksidenteng masaktan ang kanilang sariling mga tao. Buksan mo ang mga pintuan ng lungsod, buksan mo ang mga pintuan ng lungsod. We're on the same side, dali-dali mong buksan ang city gates at papasukin mo kami. Bilasan mong buksan ang mga pintuan ng lungsod, nakikiusap ako sa iyo, buksan mo ang mga pintuan ng lungsod. Ang mga sundalo ng Wind Absolute Country sa labas ng lungsod ay nalubog na sa kawalan ng pag-asa. Sa orihinal, ang paglabas ng lungsod para sa isang pag-atake sa gabi at napapaligiran ng kaaway ay sapat na upang mawalan ng pag-asa ang mga tao. Ngayon, sa wakas ay nakalabas na sila sa paligid at sumugod sa paanan ng mga pader ng lungsod. Tila makakatakas sila pabalik sa lungsod. Sa ganoong paraan, magiging ligtas sila. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na nang sumugod sila sa mga pintuan ng lungsod, ang naghihintay sa kanila ay isang mahigpit na saradong tarangkahan ng lungsod. Bagamat maraming sundalo ang nakatayo sa ibabaw ng mga pader ng lungsod, nanunood lang sila at walang balak tumulong. Pinagmasdan nila ang isa-isang pinapatay ng mga sundalo ng Yuanfeng Country. Sa sandaling ito, ang mga sundalo ng Wind Absolute Country sa labas ng lungsod ay nakaramdam lamang ng kawalan ng pag-asa at sama ng loob sa mga tao sa lungsod. Kung namatay sila sa kampo ng bansa ng Yuanfeng, ayos lang. Gayunpaman, nakatakas na sila sa pasukan ng lungsod at nakita ang pag-asang makatakas. Gayunpaman, ang huling pag-asa na ito ay inalis ng kanilang sariling mga tao. Nakatingin lamang sila sa malamig na pader ng lungsod at napapaligiran ng hukbo ng bansa ng Yuanfeng. Sa ganitong mga kalagayan, maiisip ang damdamin ng mga sundalo mula sa Wind Absolute Country sa labas ng lungsod. Ang puot na naramdaman nila sa kanilang mga kasama sa lungsod ay mas matindi kaysa sa puot na naramdaman nila sa Yuanfeng Country. Dahil, ang mga tao sa lungsod ang nag-alis ng kanilang huling pag-asa. Nagpatuloy ang kaguluhan sa labas ng lungsod. Nagsimula rin ang mga sundalo ng Wind Absolute Country sa paghingi ng tulong sa simula, hanggang sa pagmumura at pagmumura sa dulo. Ang target ng kanilang mga sumpa ay hindi ang hukbo ng Yuanfeng Country na nakapaligid sa kanila, ngunit ang nagtatanggol na hukbo sa loob ng lungsod. Mabilis na natuklasan ni Huang Feng ang sitwasyong ito. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na itigil ang pagkubkob sa mga sundalo ng Wind Absolute Country at umatras sa maayos na paraan. Ang mga sundalo ng Yuanfeng Country ay natural na naguguluhan sa utos ni Huang Feng. Malapit na nilang makuha ang kredito, kaya bakit kailangan nilang pabayaan ang mga taong ito? Kung maaari nilang palibutan at lipulin ang napakaraming tao mula sa Wind Absolute Country sa kanilang unang araw dito, tiyak na magiging kapana-panabik na bagay ito para sa Yuanfeng Country. Kasabay nito, maaari rin nilang salakayin ang mga sundalo ng Wind Absolute Country. Ito ay simpleng pagpatay ng maraming ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, inutusan sila ni Huang Feng na huminto sa pag-atake at umatras. Ang bawat isa ay tiyak na may pagdududa sa kanilang mga puso. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Huang Feng ay may malaking prestihiyo sa buong hukbo ng Yuanfeng Country. Ang mga nakaraang labanan ay naging malalim na nakatanim ang imahe ni Huang Feng sa puso ng mga sundalo ng Yuanfeng Country. Lubos nilang hinangaan si Huang Feng. Sa kanilang mga puso, si Huang Feng ay parang Diyos ng digmaan. Sa makatuwid, nang biglang mag-utos si Huang Feng na umatras, bagamat maraming tao ang naguguluhan, sinunod pa rin nila ang utos ni Huang Feng. Hindi sila nagdalawang isip na piliin na hayaang mabuhay ang mga sundalo ng Wind Absolute Country. Ito, anong nangyayari? Bakit lahat sila umaatras? Panipi, ang mga sundalo ng Yuanfeng Country ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, ginawa nito ang mga sundalo ng Wind Absolute Country na napapalibutan at nawala ng pag-asa na tumayo sa lugar. Siyempre, gusto nilang bumalik ng buhay. Gayunpaman, naisip nila na ang mga gwardya sa lungsod ay darating at ililigtas sila. Gayunpaman, ang sitwasyon ngayon ay ang kanilang mga kasamahan sa lungsod ay walang pakialam sa kanila.
Sa halip, ang mga sundalo ng Yuan Feng country na nakapaligid sa kanila at umatake sa kanila hanggang sa sila ay lubos na natalo ay biglang umatras. Dahil dito, natigilan ang mga sundalo ng Wind Absolute country sa pinangyarihan. Sinong pakialam? Anyway, ngayong wala na sila, ligtas na tayo. Mabilis na pumunta at kumatok sa pinto. Kailangan nating pumasok sa lungsod sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagbabalik ng hukbo ng Yuan Feng country. Sabi ng isang middle-rank general na puno ng dugo ang mukha. Tama yan. Wala silang pakialam sa dahilan kung bakit sila umatras. Gusto lang nila ang resulta. Ang resulta ngayon ay ang hukbo ng Yuan Feng country ay umatras. Ligtas sila. Ang dahilan naman, ayaw nilang alamin. Napakabilis, may tumakbo para kumatok sa gate ng lungsod. Maraming tao at kumatok sila ng napakalakas. Buksan mo ang pinto, buksan mo ako ng pinto. Mga duwag kayo, kami ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan kasama ang mga tao ng Yuan Feng country sa labas. Hindi ka lang nagtatago sa tarangkahan ng lungsod at hindi tumutulong, hindi mo man lang binubuksan ang pinto. Panipi, makinig ka sa mga bastos sa loob, buksan mo ang pinto. Kung hindi, hindi ka makikilala ng kutsilyong nasa kamay ko. Wala sa magandang mood ang mga kumatok sa pinto. Maging ang mga hindi kumatok sa pinto ay hindi maganda ang kalooban. Dati, sila ay tinanggihan ng mga tao sa lungsod, dahilan upang sila ay halos mamatay sa labas ng lungsod. Ito ay nagpagalit sa kanila ng labis. Ngayong umatras na ang hukbo ng Yuan Feng country, ligtas na sila. Bumulwak ang galit na kanina pa pinipigilan sa kanilang mga puso. General, buksan ba natin ang pinto? Sa likod ng tarangkahan ng lungsod, maingat na tinanong ng isang sundalo ang general na nasa harapan niya. Sila ang hukbong ipinadala ng matandang emperador upang suportahan ang pag-atake sa gabi. Hindi sila umalis. Nang maisara ang pintuang daan ng lungsod, nanatili sila rito at binantayan ng pintuang daan ng lungsod, na hindi pinahintulutang may magbukas ng pintuang bayan. Sa katunayan, kung ang hukbo ng Yuan Feng country sa labas ng lungsod ay inalis ng hukbo ng Yuan Feng country, magkakaroon sila ng dahilan. Ang hukbo ng Yuan Feng country ay sadyang hinayaan ang mga tao sa labas ng lungsod na makalusot sa pagkubkob upang makalusot sa lungsod. Gayunpaman, hindi inalis ng hukbo ng Yuan Feng country ang hukbong lumabas sa lungsod. Mukhang hindi sila naging handa. Gayunpaman, nang ang mga tao sa lungsod ay nagmamadaling lumabas, ang hukbo ng Yuan Feng country ay nagkusa na umatras. Dahil dito, hindi komportable ang hukbong nagbabantay sa gate ng lungsod. Sila ay orihinal na inutusan ng matandang emperador na suportahan ang hukbo sa labas ng lungsod, ngunit sa huli, sila ang nagkusa na isara ang pinto. Higit sa lahat, ang hukbo sa labas ng lungsod ay bumalik sa oras na ito at isinumpa sila mula sa kabilang panig. Kung malalaman ito ng matandang emperador, ano ang mga kahihinatnan nito? Kabanata 2683. Sa sandaling ito, ang general na namamahala sa pagbabantay sa tarangkahan ay labis na nadismaya. Gusto pa niyang pag-alitan ng hukbo ng bansa ng Yuan Feng ng malupit. Nag-set up ka na ng ambush ng maaga. Bakit hindi mo nalang lipulin ang lahat ng mga tropang papalabas ng lungsod? Bakit mo iniwan ang ilan sa kanila? Sabihin mo sa akin, dapat ba natin itong itago o hindi? Itago ito o hindi? Siyempre hindi. Napakaraming sundalo sa pader ng lungsod na nanunood. Kung hindi nila binuksan ang tarangkahan at pinapasok ang mga tropa, ang lahat ng ito ay tiyak na makikita ng mga sundalo sa pader ng lungsod. Magagalit ito sa kanila. Natatakot din silang maharangan sila sa labas ng lungsod kapag lumabas sila para makipaglaban. Kapag hindi nila binuksan ang gate, siguradong malaki ang epekto nito. At ito ay magiging isang napakasamang epekto. Marahil ay tama na buksan ang tarangkahan at papasukin ang mga tao. Gayunpaman, pagkatapos na makapasok ang mga taong iyon sa lungsod, tiyak na magrereklamo sila tungkol sa hindi pagbukas ng tarangkahan para sa kanila. Baka magreklamo pa sila tungkol dito. Dapat malaman ng isang tao na ang ika-4 na prinsipe ay nagpadala na ng mga tao upang buksan ang tarangkahan at papasukin ang mga tao. Ang mga taong iyon ay ipinadala ng ika-4 na prinsipe. Tiyak na nais ng ika-4 na prinsipe na matiyak ang kanilang kaligtasan. Gayunpaman, sa oras na iyon, tumanggi siya at maaaring nasaktan ang ika-4 na prinsipe.
Gayunpaman, sa oras na iyon, ang general ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Nandito siya sa utos ng matandang emperador. Kahit ang ikaapat na prinsipe ay hindi kwalipikadong tanungin siya. Gayunpaman, kapag ang mga tao sa labas ng lungsod ay pumasok at nagreklamo sa ikaapat na prinsipe, tiyak na darating ang ikaapat na prinsipe at muling magtatanong sa kanya. Higit sa lahat, ang utos ng matandang emperador ay suportahan ang mga tropang papalabas ng lungsod para sa isang pag-atake sa gabi. Hindi niya hiniling na isara niya ang gate. Ang pagpili na isara ang gate ay resulta ng kanyang sariling desisyon. Kung hindi susuko ang mga tao sa bansa ng Yuan Feng, tama siyang protektahan ang lungsod at hindi siya masisisi ng matandang emperador. Gayunpaman, sa mahalagang sandali na ito, ang mga tropa ng bansa ng Yuan Feng ay talagang nagkusa na umatras. Ito ay naging sanhi ng pagkalito ng general. Ano ang iniisip ng mga tao sa bansa ng Yuan Feng? Bakit hindi nila gusto ang kredito sa kanilang mga kamay? Ano man ang iniisip ng mga tao sa bansa ng Yuan Feng, talagang nasa napaka-awkward na sitwasyon siya ngayon. Hindi lamang siya pinayagan ng ikaapat na prinsipe, ngunit ang matandang emperador ay maghahayag din ng mga pagdududa tungkol sa kanyang nakaraang desisyon. Kung kanina pa niya binuksan ang gate, mas maraming tropa kaya ang makakapasok. Sa kasong iyon, maraming pagkalugi ang maiiwasan. General, dapat ba nating buksan ang mga pintuan ng lungsod? Nang makitang natulala ang kanyang amo, ang bodyguard na nasa tabi niya ay walang magawa kundi magtanong muli. Buksan ang mga pintuan ng lungsod. Papasukin sila, galit na sabi ng commander. Malinaw na masama ang loob niya sa mga oras na ito. Medyo hindi stable ang mentality niya. Ang mga kawal sa gilid ay walang sinabi at nagmamadaling pumunta upang buksan ang mga pintuan ng lungsod. Ang ikaapat na prinsipe at ang iba pa sa pader ng lungsod ay nasaksihan ang lahat ng nangyari sa ibaba ng pader ng lungsod. Labis din silang nalito sa biglaang pag-atras ng Yuan Feng Army. Ano sa tingin mo? Bakit hindi nila ginawa? Nagkaroon ba ng isang uri ng pagsasabwatan? Kung hindi, bakit pipiliin niyang umatras sa ganitong oras? Bakit mo pinakawalan ng napakaraming lalaki natin? Tanong ng ikaapat na prinsipe sa mga nakapaligid na tagapayo na may pagtataka na tingin. Your Highness, sa aking opinyon, ito ay talagang hindi kakaiba. Sinabi ng tagapayo na nagmungkahi na maglunsad ng isang pag-atake sa gabi at pagkatapos ay buksan ang mga pintuan ng lungsod. Sa sandaling ito, nabawi na niya ang dati niyang sigla at wala nang mapait na ekspresyon. Oh, tell me, bakit ganon? Tanong ng fourth prince. Actually, napakasimple. Ibig sabihin, hindi talaga sila pinaghandaan. Sinabi ng tagapayo, hindi mali ang aming naunang hula. Ang kampo ng militar ng Yuan Feng Army sa labas ng lungsod ay hindi inaasahan na maglulunsad kami ng isang pag-atake sa gabi. Hindi sila handa. Kung gayon, paano nila nagawang itaboy ang ating mga tao? Kung hindi sila handa, ang ating mga tauhan ay dapat na makapaglunsad ng matagumpay na pag-atake sa kanilang kampo. Hindi kumbinsido ang tagapayo sa gilid. Lahat, huwag kalimutan na mayroong isang napaka-elite na tropa sa Yuan Feng Army. Bagamat walang gaanong tao sa tropang ito, napakalakas ng kanilang combat power. Kahit kumpara sa mga elite na tropa ng ating bansa, hindi sila mababa, sabi ng tagapayo. Walang nagsabi ng kahit ano, na maaaring ituring bilang isang lihim na kasunduan. Ang mga taong ito ay nakipaglaban sa mga piling tropa ng estado ng Yuan Feng sa larangan ng digmaan dati. Sa makatuwid, alam nila na mayroon talagang napakalakas na tropa sa estado ng hukbo ni Yuan Feng. Ang dahilan kung bakit sila natalo ng hukbo ng estado ng Yuan Feng ay malamang dahil sa tropang iyon. Ang ibig mong sabihin ay ang dahilan kung bakit nabigo ang ating mga tauhan sa pag-atake sa gabi ay dahil nakatagpo nila ang piling tropa ng Yuan Feng Army. Tanong ng ikaapat na prinsipe bilang ganti. Ang bait ng kamahalan. Ang tagapayo ay nambobola, na nagpaga ng pakiramdam ng ikaapat na prinsipe. Kung tutusin, ang hukbo ng Yuan Feng Army ay natalo ng mga piling tropa ng Yuan Feng Army. Kaya naman, kahit na hindi nila inaasahan na maglulunsad kami ng palihim na pag-atake sa simula, mabilis silang nag-react at mabilis silang nagtipon para maglunsad ng counterattack. Ito ay isang bagay na magagawa din ng aming mga piling tropa ng Yuan Feng Army.
Ang aming mga tauhan na naglunsad ng pag-atake noong gabing iyon ay natakot na sila kay Yunfeng, naghanda, kaya natarante sila. Lubos na mauunawaan na natalo sila ng tropang iyon ng hukbong Yuanfeng. Lahat ay tumanggo ng hindi sinasadya. Ang tropang iyon ng Yuanfeng Army ay talagang napakalakas. Hindi nakakagulat na nagawa nilang talunin ang mga tropang ipinadala ng Yuanfeng Army. Isa pa, madilim, kaya hindi malinaw ang nakikita ng mga tauhan nila. Higit pa rito, ito ay sa kampo ng kaaway, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Dahil napakalakas ng tropang iyon ng Yuanfeng Army, at hinabol na nila tayo dito, bakit hindi nila winasak ang mga tropang ipinadala natin bago bumalik? May nagtanong, napakasimple lang. Natatakot ang commander ng Yuanfeng Army na baka may mangyari sa tropa na ito ng Yuanfeng Army. Kailangan mong malaman na noong hinabol nila tayo dito, malapit na sila sa city wall. Once we attack from the city wall or suddenly open the city gate and send out the troops, they will not be able to return in one piece. At saka, ang back troop na iyon ng Yuanfeng Army ay ang Yuanfeng Army. Kaya naman, mas gugustuhin ng commander ng Yuanfeng Army na umalis ang ating mga tauhan kaysa hayaan ang kanyang mga tauhan na makipagsapalaran, lalo na kapag hindi sila handa kapag napaliligiran natin ang tropang iyon ng Yuanfeng Army, wala na silang mga taong magliligtas sa kanila. Ang tagapayo ay nagsuri ng may kumpiyansa. Nang marinig ito ng mga tao sa paligid, tila ito nga ang nangyari. Dati, hindi nila naiintindihan kung bakit biglang umatras ang tropa ng Yuanfeng Army. Ngayong naipaliwanag na ito ng tagapayo, naiintindihan na nila ito. So, nawalan na tayo ng pagkakataon na sirain ang piling tropa ng kalaban. Bahagyang kumunat ang noo ng ika-4 na prinsipe at sinabi sa tonong ng hihinayang. Kabanata 2684. Ang ika-4 na prinsipe ay nasa isang kaayla hilakbot na kalagayan. Naniwala siya sa pagsusuri ng kanyang tagapayo at nadama niya na ang sitwasyon sa bansa ng Yuanfeng ay talagang tulad ng kanyang hinulaang. Gayunpaman, dahil inayos ng kanyang ama na bantayan ng mga tao ang tarangkahan ng lungsod, hindi niya ito mabuksan. Bilang resulta, nawalan siya ng pagkakataong patayin ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng. Bukod dito, ito ay isang pagkakataon upang patayin ang kanilang mga piling tropa. Dahil dito, labis na hindi nasisiyahan ang ika-4 na prinsipe sa general sa tarangkahan ng lungsod, sa kanyang ama, at sa kanyang mga kapatid na nagdudulot ng kaguluhan sa likod ng mga eksena. Kung hindi sila bulag na nakialam sa kanya, sinamantala niya ang pagkakataong sirain ang moral ng hukbo ng bansa ng Yuanfeng. Halatang napakagaling niyang manguna sa mga laban. Bakit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ama? Hindi ba niya pinalampas ang pagkakataon para sa wala? Tama na yan. Lalong tuwang-tuwa ang advisor, lalo na nang makita niyang sumang-ayon sa kanyang pagsusuri ang mga tao sa kanyang paligid, kasama na ang 4th Prince. Lalo siyang naging kampante. Originally, sa ilalim ng iyong pamumuno, maaari sana naming samantalahin ang pagkakataon na sirain ang moral ng hukbo ng bansa ng Yuanfeng. Gayunpaman, dahil sa hukbo sa tarangkahan ng lungsod, nawala mo ang pagkakataong ito. Kamahalan, hindi mo madaling paalisan ang general na iyon. Alam din ng tagapayo na ang dahilan kung bakit nandoon ang hukbo sa tarangkahan ng lungsod ay dahil sa utos ng matandang emperador. Sa makatuwid, ang matandang emperador ang dapat sisihin sa bagay na ito. Gayunpaman, siya ay isang tagapayo at isang paksa lamang. Paano siya maglakas loob na sisihin ang emperador? Kaya naman, itinutok niya ang kanyang baril sa general sa tarangkahan ng lungsod. Bagamat may kapangyarihan ang general, mas mababa siya sa emperador. Sa suporta ng ika-4 na prinsipe, ang tagapayo ay hindi natakot sa general. Nagkaproblema na ang ika-4 na prinsipe sa general. Nang hilingin niya sa mga tao na buksan ang pintuang bayan, tinanggihan siya ng general ng lubusan at hindi siya binigyan ng anumang mukha. Ngayong, narinig niya ang mga salita ng tagapayo, lalo siyang nadismaya sa general sa kanyang puso. Bumaba na tayo, sabi ng 4th Prince na may malungkot na ekspresyon. Ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng ay umatras sa malayo at hindi na makita. Nangangahulugan ito na sila ay talagang umatras at hindi naglalaro ng anumang mga trick. Walang punto para sa kanila na manatili sa tarangkahan ng lungsod, kaya't sumunod silang lahat sa ika-4 na prinsipe pababa ng tarangkahan ng lungsod. Ang layunin ng ika-4 na prinsipe ay napakasimple.
Una, gusto niyang salubungin ang mga tropang pumasok sa lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay ipinadala niya. Kung patay na silang lahat, ayos lang. Ngunit ngayong napakaraming tao ang bumalik, kailangan niyang pumunta at salubungin sila. Bilang karagdagan, ang ika-4 na prinsipe ay nais pa ring makahanap ng gulo sa general na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Natukoy na ng ika-4 na prinsipe na dahil sa kabilang partido kaya nawalan siya ng pagkakataon na patayin ang moral ng hukbo ng Yuanfeng country sa unang araw ng huling labanan, at naging sanhi pa siya ng pagkawala ng mukha. Sa oras na pinangunahan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga tauhan pababa mula sa tuktok ng pader ng lungsod, nagkaroon na ng kaguluhan sa tarangkahan ng lungsod. Ang mga kawal na kakapasok lang sa lungsod ay nagsimula ng makipaglaban sa hukbong nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Ang hukbo na kakaalis pa lamang sa lungsod ay natural na hindi alam ang sitwasyon sa lungsod. Nalaman lamang nila na sila ay nakatakas sa pintuang daan ng lungsod nang may matinding kahirapan, ngunit sa huli, binantayan ng hukbo ang pintuang bayan ng lungsod at hindi sila pinapasok. Ang desisyong ito ay halos naging sanhi ng pagkamatay ng lahat sa labas ng lungsod, at wala ni isa sa kanila ang makabalik. Ngayong nakapasok na sila sa lungsod ng may matinding kahirapan, natural na hindi sila komportable at nagsimulang makipaglaban sa hukbo. Para naman sa mga gwardya sa lungsod, higit pa o kulang ang kanilang pakiramdam na sila ay nagkakamali, lalo na ang mga ordinaryong sundalo sa mababang antas. Naawa sila sa mga sundalong pumasok sa lungsod. Hindi nila naiintindihan ang mga iniisip ng mga tao sa mas mataas na antas. Ang alam lang nila ay nag-aaway ang kanilang mga kasama sa labas, ngunit isinara nila ang tarangkahan ng lungsod at pinutol ang kanilang tanging daan palabas. Hindi tama na gawin iyon. Sa makatuwid, pagkatapos na magkaroon ng salungatan sa kabilang partido, hindi sila nang ahas na maging masyadong malupit dahil sila ay nasa mali. Nadama pa nila na lubos na nauunawaan na ang mga taong iyon ay galit. Kung sila ay nasa parehong sitwasyon, sila ay magagalit din. Tumigil kayong lahat. Kung hindi ka titigil, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Malakas na sumigaw ang general na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang pangit. Anuman ang mangyari, siya ay isang general na pinagkatiwalaan ng kanyang kamahalan. Sa huli, ang mga sundalong ito sa labas ng lungsod ay nang ahas na salakayin siya. Dapat sundin ng mga sundalo ang utos. Not to mention na may iba pa siyang konsiderasyon sa desisyon niya, kahit hindi sila dapat magkaroon ng ganoong reaksyon. Mayroon ba silang anumang kamalayan sa militar? Gayunpaman, hindi napigilan ng kanyang sigaw ang mga sundalong iyon. Sa halip, mas matindi ang laban nila. Marami pang ang mga sundalo na nakilala ang kanyang direksyon sa pamamagitan ng tunog at sinimulang salakayin siya. Impolite ka. Nasa labas ako ng lungsod, nakikipaglaban hanggang kamatayan sa hukbo ng bansa ng Yuanfeng. Nagtago kayo sa loob na parang duwag. Ngayon alam mo na kung paano magpakitang gilas. Panipi, kayong grupo ng mga duwag, ay naglakas loob lamang na maging mabangis sa amin. Kung mayroon kang kakayahan, lumabas ka at labanan ang hukbo ng bansa ng Yuanfeng. Ano ang iyong itinatago dito? Bastos, ang utos mo ang muntik na akong mapatay. Ngayong nakatakas na ako sa kamatayan, tuturuan kita ng leksyon. Ang mga kawal na kakapasok lang sa lungsod ay hindi natakot. Sa halip, lalo silang naging baliw. Dati, ang labanan sa labas ng lungsod ay nakakaubos ng maraming enerhiya. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila nakabawi sila ng biglaan. Hindi man lang sila mukhang pagod at puno ng lakas habang nakikipaglaban sa mga bantay sa tarangkahan ng lungsod. Sa pagpapatuloy ng labanan, marami ng tao ang nasugatan. Gayunpaman, hindi lang lumambot ang magkabilang panig dahil sa mga pinsala, mas lalo pang nagalit ang magkabilang panig, na naging dahilan upang mas maging matindi ang labanan. Pagdating ng ika-4 na prinsipe sa ibaba, nakita niya ang napakagulong eksena. Tumigil kayong lahat, sigaw ng ika-4 na prinsipe. Hindi man mahina ang boses ng 4th prince, mas maingay pa ang eksena. Maraming tao ang hindi nakarinig ng boses ng ika-4 na prinsipe at hindi siya nakita. Kaya naman nagpatuloy ang labanan. Lalong naging pangit ang ekspresyon ng 4th prince. Hindi mo ba ako binibigyan ng mukha? Masyado kayong matapang. Tumigil kayong lahat.
Hindi nyo ba nakikita na nandito ang ikaapat na prinsipe? Hinihiling ng ikaapat na prinsipe na tumigil kayong lahat. Tumigil kayong lahat. Panipi. Nang makita ng mga taong kasama ng ikaapat na prinsipe ang sitwasyong ito, dali-dali nilang sinigawan ang mga kawal. Sa sobrang dami ng mga taong sabay-sabay na nagsisigawan, sa wakas ay nakita na ng mga tao sa pinangyarihan ang pagdating ng ikaapat na prinsipe. Napansin din nila na sobrang pangit ng ekspresyon ng fourth prince. Biglang huminto ang mga taong nag-aaway. Hindi sila nang ahas na suwiin ang utos ng ikaapat na prinsipe. Kabanata 2685. Tiningnan ng ikaapat na prinsipe ang mga tao sa ibaba na may malungkot na mukha. Bad mood siya. Bad mood na siya ngayong gabi. Maaaring nagtagumpay siya sa isang pag-atake sa gabi, ngunit nabigo ito dahil sa iba pang mga kadahilanan. Ito ay naging sanhi ng kanyang napakaayaw at hindi masaya. Ngayong nakakita siya ng ganoong kagulong eksena, mas lalong sumama ang kanyang kalooban. Hindi ba alam ng mga bastos na ito nakaharap nila ang isang malaking kalaban? Ngayon ay nagsasayang sila ng kanilang enerhiya dito. Kung mayroon silang lakas na lumabas ng lungsod at makipaglaban sa hukbo ng Yuanfeng country, hindi ba? Sa oras na ito, hinimas ng commander ng mga gwardya ng lungsod ang kanyang masakit na pisngi at pumunta sa harap ng ikaapat na prinsipe. Sa magulong labanan ngayon, hindi nakatakas ang commander na ito sa huli. Pinalibutan siya at binugbog ng maraming sundalo. Bagamat may mga bodyguard siya sa tabi, hindi nila nakayanan ang napakaraming sundalo. Sa kabutihang palad, ang mga sundalong iyon ay naglalabas lamang ng kanilang galit at hindi tuluyang nawala ang kanilang katwiran. Kaya naman, ginamit lamang nila ang kanilang mga kamao para turuan siya ng leksyon at hindi gumamit ng armas. Kung hindi, ang sakit ay hindi lamang sa kanyang pisngi, kundi pati na rin sa kanyang katawan. Posibleng may ilang bahagi ng katawan ang nawawala. Kamahalan, ang mga bastos na ito. Mabilis na akitin ang mga tao na arestuhin sila at parusahan sila ng mahigpit. Lumapit ang general sa panig ng ikaapat na prinsipe at nagreklamo. Sa sandaling ito, nawala na sa isip ang general. Bagamat hindi siya malubhang nasugatan, maraming maliliit na sugat sa kanyang katawan. Siyempre, higit sa lahat, naramdaman niyang nawalan siya ng mukha. Isa siyang mataas na general, ngunit talagang binugbog siya ng isang sundalo. Bukod dito, ito ay nasa publiko, saan niya ilalagay ang mukha niya. Kaya naman, galit na galit siya sa sandaling ito. Kung wala ang ikaapat na prinsipe, baka inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na gamitin ang kanilang mga sandata at pumatay ng ilang tao bilang babala sa iba. Dahil narito ang ikaapat na prinsipe, natural na ang ikaapat na prinsipe ang may pinakamataas na awtoridad dito. Kaya naman, siya ay dumating upang magreklamo. Umaasa na ang ikaapat na prinsipe ay maaaring parusahan ng matindi ang mga sundalong iyon. Gayunpaman, nakalimutan niya na ang mga taong iyon ay nasa ilalim na ngayon ng utos ng ikaapat na prinsipe. Dati, natanggap nila ang utos ng fourth prince na lumabas ng lungsod para sa isang night attack. Sa huli, nakaharang sila sa labas. Hindi banggitin ang hinanakit sa puso ng mga kawal na iyon, maging ang ikaapat na prinsipe mismo ay labis na hinanakit sa kanyang puso. Parusa. Sino ang dapat kong parusahan? Tumingin ang ikaapat na prinsipe sa commander at nagtanong. Siyempre sila yun. Hindi na malaya ng general na hindi tama ang tono ng ikaapat na prinsipe. Tinuro niya ang mga sundalo at sinabing, walang respeto ang mga taong ito sa batas at kaayusan. Sinaktan nila ang mga nakatataas. Tingnan mo, binugbog nila ako. Habang nagsasalita siya, natakot ang general na hindi malaman ng ikaapat na prinsipe ang kanyang pinsala, kaya't isinandal pa niya ang kanyang nasaktang pisngi sa harap ng ikaapat na prinsipe. Nang makita ng ikaapat na prinsipe ang mukha na inihatid sa kanyang pintuan, sa wakas ay hindi na niya ito napigilan at binigyan ng isang sampal ang kabilang partido, dahilan upang ang kabilang partido ay natigilan sa lugar. Magaling! Patayin mo siya! Magaling, ikaapat na prinsipe! Talunin ang bastard na ito hanggang sa mamatay. Nang makita ng mga kawal na kakapasok lang sa lungsod ang eksenang ito, lahat sila ay sumigaw ng malakas. Ito ang nagparamdam sa general na binugbog. Your Highness, anong ibig mong sabihin dito? Tumingin ang general sa ikaapat na prinsipe at nagtanong. Anong ibig mong sabihin? Hindi napigilan ng ikaapat na prinsipe ang kanyang galit. Hindi mo ba alam?
Sandaling natigilan ng general bago ito nag-react. Naunawaan na niya na ang ikaapat na prinsipe ay nagalit sa kanya dahil sa hindi pagbukas ng mga pintuan ng lungsod. Dapat ay naisip niya ito, ngunit siya ay masyadong nabalisa at nakalimutan. Yung mga sundalong na-offend sa superior nila nung sinaktan kanila, pero hindi kita dapat sinaktan diba? Sabi ng ikaapat na prinsipe. Kamahalan, iyon ang ideya ng kamahalan. Paliwanag ng general, I was only following orders. Tinanong ka ng tatay ko na iwan mo siya sa kaguluhan. Maaari mong buksan ang mga pintuan ng lungsod ng mas maaga, ngunit hindi mo ito ginawa. Sinabi ng ikaapat na prinsipe, higit pa rito, alam mo ba na dahil sa iyong desisyon, nawalan ako ng pagkakataon na harapin ang isang matinding dagok sa hukbo ng Yuanfeng country. Kamahalan, anong ibig mong sabihin? Nataranta ang general. Inamin niya na hindi niya agad binuksan ang gate ng lungsod na naging dahilan ng pagkasugat ng ilang sundalo. Gayunpaman, paano ito nauugnay sa pagharap ng matinding dagok sa hukbo ng Yuanfeng country? Maaaring ang pagbubukas ng mga tarangkahan ng lungsod ay magdudulot ng matinding dagok sa hukbo ng Yuanfeng country. Anong ibig kong sabihin? Lalong nagalit ang ikaapat na prinsipe habang nagsasalita. Malinaw na hindi handa ang hukbo ng Yuanfeng country. Kung hindi, hindi sila atras sa huling sandali. Kung nahawakan natin ang pagkakataon, hindi ba natin sila nalipol? Ito, ang general ay tumingin sa ikaapat na prinsipe sa gulat. Hindi niya alam kung paano nagkaroon ng ganoong conclusion ang fourth prince. Dahil lang sa pag-atras ng hukbo ng Yuanfeng country sa huling sandali, naisip ng ikaapat na prinsipe na hindi sila handa. Hindi ba ito masyadong arbitrary? Bagamat hindi alam ng general kung bakit umatras ang hukbo ng Yuanfeng country sa huling sandali, hindi niya naisip na hindi sila handa. Kung hindi sila handa, hindi nila magagapi ng ganoon kadali ang night attack team nila. Bukod dito, hinabol pa nila sila hanggang sa mga pader ng lungsod. Dapat may iba pang mga dahilan sa likod nito. Gayunpaman, tila nakatitiyak ang ikaapat na prinsipe na umatras ang hukbo ng Yuanfeng country dahil hindi sila handa. Your Highness, natatakot ako na hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Kahit na ang general na ito ay direktang nasa ilalim ng utos ng matandang emperador, alam din niya na sa kasalukuyang Wind Absolute Country, kung mayroong isang prinsipe na pinakamalapit sa posisyon na iyon, tiyak na ito ang ikaapat na prinsipe. Kaya naman, ayaw niyang masyadong mahulog sa pang-apat na prinsipe. Are you saying that I'm spouting nonsense? Muling sumimangot ang ikaapat na prinsipe at sinabing, sa tingin mo ba kaya munang palayasin ang iyong sarili sa responsibilidad ng ganoon lang? Hindi ko sinusubukang paalang-sala ang aking sarili. Talagang nararamdaman ko na ang pag-urong ng hukbo ng Yuanfeng country ay hindi ganoon kadali. Marahil ay may sabuatan sa likod nito. Sabi ng general, sige, tumigil ka na sa pagsasalita. Sabi ng ikaapat na prinsipe. Hindi siya naniwala sa sinabi ng general. I'll ask my father personally. I want to know what he means. Bakit niya ako hinayaang pamunuan ng lahat ng tropa sa bansa at ayusin ang pagpunta mo rito? Panipi, nadurog ang puso ng general nang marinig ito. Alam niyang inutusan siyang tulungan ng ikaapat na prinsipe at tanggapin ang mga tropa mula sa labas ng lungsod. Bagamat naramdaman pa rin niya na hindi mali ang desisyon niya noong panahong iyon, maaaring hindi ganoon din ang nararamdaman ng iba. Gayunpaman, bagamat siya ay nag-aalala, hindi niya mapigilan ang ikaapat na prinsipe na makipagkita sa matandang emperador. Masasabi lang niya, Your Highness, I didn't mean any harm. I'm not targeting you. I'm thinking for the city. I don't want the Yuanfeng country's army to enter the city. Kabanata 2686. Para sa kapakanan ng lungsod. Hindi mo ako pinupuntirya. I'm afraid na hindi mo naman talaga intensyon yun diba? Sabi ng pang-apat na prinsipe. Dati, naramdaman ng ikaapat na prinsipe na walang tiwala sa kanya ang matandang emperador nang ayusin niya ang hukbo na bantayan ang tarangkahan ng lungsod. Gayunpaman, ang matandang emperador ay palaging nagtitiwala sa kanya bago ito. Kaya naman, naramdaman niyang may iba pang prinsipe sa likod nito. Matapos ang masusing pagsusuri ng kanyang aide, lalo siyang natitiyak na may anino ng isa pang prinsipe sa likod ng bagay na ito, at ang general na nasa harap niya ay isa sa mga tauhan ng isa pang prinsipe.
Bagamat sinunod ng mga bantay sa lungsod ang kanyang mga utos sa ilalim ng utos ng matandang emperador, alam ng ikaapat na prinsipe na tiyak na may ilang mga tao na hindi sumasang-ayon sa kanya at maghahanap ng kanlungan sa ibang mga prinsipe. Isa na rito ang general na nasa harapan niya. Kamahalan, ako ay tapat sa bansa at sa kanyang kamahalan, sabi ng ikaapat na prinsipe. Ngumuso ang ikaapat na prinsipe at tumalikod para umalis. Ayaw niyang sayangin ang hininga niya sa general. Gusto niyang makita ang matandang emperador at tanungin ito kung bakit hindi siya nagtitiwala sa kanya. Nais niyang sabihin sa kanya na nawalan siya ng pagkakataong harapin ang isang matinding dagok sa hukbo ng estado ng Yuanfeng. Matapos makilala ng matandang emperador ang ikaapat na prinsipe, inaliw niya ito at ipinahayag ang kanyang lubos na pagtitiwala sa kanya. Gayunpaman, hindi niya pinakinggan ang mungkahi ng ikaapat na prinsipe na parusahan ng mahigpit ang general na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Ang sabi lang niya ay parurusahan niya ito. Natural, hindi nasisiyahan ng ikaapat na prinsipe sa ganoong kinalabasan. Nagreklamo siya sa harap ng matandang emperador at naramdaman niya na ang matandang emperador ay dapat na nagbigay sa kanya ng awtoridad na pamunuan ang lahat ng tropa sa lungsod. Noon lamang siya ay mas mahusay na mamuno sa mga tropa sa labanan at maging mas kumpiyansa na talunin ang hukbo ng Yuanfeng country. Siyempre, hindi yun gagawin ng matandang emperador. Hindi siya lubos na nagtiwala sa ikaapat na prinsipe. Ang ikaapat na prinsipe ay isang manika lamang na itinulak niya sa harapan. Kasabay nito, nais din niyang subukan ang ikaapat na prinsipe. Paano niya hahayaan siyang pamunuan ang lahat ng tropa? Ito ay sapat na upang bigyan siya ng awtoridad na pamunuan ang karamihan sa mga tropa. Bukod dito, ang ikaapat na prinsipe ay napakawalang pigil at walang pakundangan na nagreklamo at sinisi siya. Dahil dito, medyo hindi nasisiyahan ang matandang emperador sa ikaapat na prinsipe. Kitang-kita niya na medyo nadala ang kanyang anak sa pag-ako ng kapangyarihan. Naglakas loob pa siyang tanungin at pagdudahan siya. Nakalimutan na ba niya kung sino ang may kapangyarihan sa bansang ito? Sige, magpapahinga na ako. Pwede ka na munang bumalik. Ang matandang emperador ay nawawalan na ng pasensya sa ikaapat na prinsipe. Pare, hindi ka pumayag na bigyan ako ng awtoridad na mamuno sa lahat ng tropa sa lungsod. Ang ikaapat na prinsipe ay hindi umalis ng masunurin tulad ng dati. He insisted, ito ang ipinangako mo sa akin noon. You don't have to say that. Ibinigay ko na sayo lahat ng tropa na kaya kong ibigay sayo. You can forget about the rest. Sinabi ng matandang emperador, maaari ka nang umalis. Inutusan muli ng matandang emperador ang ikaapat na prinsipe na umalis. This time, medyo malamig ang tono niya. Gayunpaman, tila hindi napansin ng ikaapat na prinsipe ang malamig na ugali ng matandang emperador sa kanya. Galit na galit siya sa mga pangyayari ngayong gabi. Ang kanyang kasalukuyang mood ay tila medyo nabalisa at hindi mapakali. Ama, gusto ko ang awtoridad na pamunuan ng lahat ng tropa sa lungsod. Saka ko lang matatalo ang mga tropa ng bansa ng Yuanfeng. Panipi, I asked you to leave. Hindi mo ba ako narinig? Matigas na sabi ng matandang emperador. At saka, kung sa tingin mo ay hindi mo kayang talunin ang mga tropa ng bansa ng Yuanfeng gamit ang sarili mong tropa, dapat mong ibigay sa akin ang awtoridad. Ibibigay ko ito sa isang taong maaaring manalo. Pare, hindi mo magagawa iyon. Sabi ng ikaapat na prinsipe. Bakit hindi ko kaya? Ako ang emperador ng bansang ito. Isa ka lang prinsipe. Isa ka lang sa marami kong anak. Matigas na sabi ng matandang emperor. Ang mahigpit na pananalita ng matandang emperador ay nagpakalma sa mainit na ulo ng ikaapat na prinsipe. Noon lang niya napagtanto na talagang padalos-dalos niyang kinontra ang kanyang imperial father. Dahil dito ay medyo natarante siya. Siyempre habang nagpapanik siya, nakaramdam din siya ng pagtatampo. Pakiramdam niya ay hindi ibinigay sa kanya ng matandang emperador ang lahat ng tropa para mamuno dahil hindi siya lubos na nagtitiwala sa kanya. Pinanatili niya ang kapangyarihang militar at nais na hayaan ang isa pang prinsipe na mag-utos dito. Ngayon lang, nang hilingin niya sa kanya na ibigay ang kapangyarihang militar, mayroon siyang parehong ideya. Gayunpaman, hindi niya maipagpatuloy ang pakikipag-usap pabalik sa matandang emperador. Kung hindi, bibigyan niya ng pagkakataon ng matandang emperador na alisin ang kanyang awtoridad. Pare, please calm down. I know my mistake. Aalis na ako.
Yumuko ang ikaapat na prinsipe at lumabas ng bulwagan. Matanda, huwag kang maglakas loob na tanggalin ang aking awtoridad. Napaisip ang ikaapat na prinsipe sa sarili. Hindi nasiyahan ang ikaapat na prinsipe sa kinalabasan ng kanyang pakikipagkita sa matandang emperador. Lalo pa nitong ikinamuhi ang matandang emperador. Natatakot siya na ang matandang emperador ay makahanap ng pagkakataon na alisin ang kanyang awtoridad. No one can take away my authority. Not even you. Ang ikaapat na prinsipe ay sumumpa sa kanyang sarili. Sa kabilang panig, ang matandang emperador ay tumingin sa likod ng ikaapat na prinsipe. Walang ekspresyon siya, walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, sa paraan ng pagtingin niya sa ikaapat na prinsipe, halata na hindi nasisiyahan ang ikaapat na prinsipe. Pagkaalis ng ikaapat na prinsipe, tinawag ng matandang emperador ang general na namamahala sa pagbabantay sa lungsod. May narinig lang siyang balita mula sa fourth prince. Gayunpaman, hindi siya lubusang naniwala sa mga salita ng ikaapat na prinsipe. Kaya naman, gusto niyang marinig kung ano ang sasabihin ng kanyang nasasakupan. Tell me, anong nangyayari? Hiniling ko sa iyo na tulungan ang mga tropa sa labas ng lungsod. Hindi ko hiniling na i-lock mo sila sa labas at huwag papasukin. Sabi ng matandang emperador, bagamat hindi masyadong malakas ang boses, takot na takot ang general kaya namutla ang mukha. Mabilis siyang lumuhod at sinabing, kamahalan, huminahon ka. Ang kaligtasan ng lungsod lang ang inaalala ko. Pagkatapos, ikinwento niya sa matandang emperador ang nangyari sa labas ng lungsod. Hindi siya ginambala ng matandang emperador at hinayaan siyang matapos. Sinasabi mo na ang mga tropa ng bansa ng Yuan Feng sa labas ng lungsod ay umatras ng kusa. Tanong ng matandang emperor matapos magsalita ang general. Oo, sagot ng general. Pambihira, bakit sila umatras? Ang mga tarangkahan ng lungsod ay sarado na at ang mga tao sa pader ng lungsod ay hindi nang ahas na bumaril sa kalooban. Napatay sana nila ang lahat ng tropa sa labas ng lungsod bago umalis. Bulong ng matandang emperador sa sarili. Malinaw, hindi niya maintindihan ang mga aksyon ng mga tropa ng bansa ng Yuan Feng. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nila ginawa iyon. Patuloy ng general, gayunpaman, sigurado ako na hindi nila inaasahan ang pag-atake natin sa gabi tulad ng sinabi ng ikaapat na prinsipe. Kaya naman hindi sila naging handa. Kabanata 2687. Tumango ang matandang emperador. Kung ikukumpara sa kanyang hindi mapagkakatiwalaang anak, mas handa siyang magtiwala sa kanyang nasasakupan. Hindi bababasa, ang subordinate na ito ay may mas mahusay na pakiramdam sa larangan ng digmaan kaysa sa ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, ang mga aksyon ng subordinate na ito ay naging sanhi ng pagkawalan ng maraming lalaki. Ito rin ay isang katotohanan. Bagamat nawala ng pasensya at pag-asa ang emperador para sa ikaapat na prinsipe, kailangan pa rin niyang gawin ang isang bagay para sa kapakanan ng kanyang reputasyon. Hinarap ng matandang emperor ang general at sinabing, ang bagay na ito, hindi mo nahawakan ng maayos. Hiniling ko sa iyo na magbigay ng suporta para sa mga tropa sa pag-atake sa gabi, hindi na isara ang mga tarangkahan. Ang ginawa mo ay hindi sumunod sa aking utos. Siyempre, sa mata ng emperador, may ilang bagay na hindi magagawa ng isang general. Alam ko rin na ang pang-apat na prinsipe ay kailangang magbigay sa kanya ng paliwanag, at paparusahan kita ng 2 buwan, personal na pumunta sa fourth prince para humingi ng tawad at magpaliwanag. Matatanggap mo ba ito, Panipi? Salamat sa iyong awa, kamahalan. Mabilis na lumuhod ang general at nagpahayag ng pasasalamat. Alam niya na ang matandang emperador ay nagpakita na sa kanya ng awa sa pamamagitan ng paggawa nito. Bago siya dumating, handa na siyang maparusahan. Bagamat talagang iniisip niya ang lungsod, sinuwi niya ang utos ng matandang emperador. Bukod dito, nagdulot din siya ng kaguluhan sa loob ng hukbo. Ang lahat ng ito ay sanhi ng kanyang desisyon, kaya tiyak na siya ay may pananagutan. At saka, siguradong magrereklamo ang ikaapat na prinsipe tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na bagamat pinarusahan siya ng matandang emperador, napakagaan ng parusa. 2 buwan lang ang rasyon. Ano ang pagkakaiba sa pagitan nito at walang parusa? Kailangan lang niyang kumakay ng kaunting pera mula sa mga sundalo at maibalik ang lahat.
Para sa kanya, ang ganitong uri ng parusa ay parang walang parusa. Sa makatuwid, natural na wala siyang anumang pagtutol sa mga utos ng matandang emperador. Agad niya itong tinanggap at nagpasalamat sa matandang emperador sa kanyang awa. Tumango ang matandang emperador at sinabing, "Umalis ka. Babantayan mo pa rin ang mga tarangkahan. Kung wala ang mga utos ko, walang sinuman ang papayag ang umalis sa lungsod." "Naiintindihan mo ba?" "Naiintindihan ko." Kinuyam ng general ang kanyang mga kamay at sinabi. Pagkatapos, iwinagayway ng matandang emperador ang kanyang kamay at hinayaan siyang umalis. Umalis ang general na parang naalis sa kanyang balikat ang mabigat na pasanin. Sa katunayan, gusto na siyang parusahan ng matandang emperador sa simula pa lang. Kung tutuusin, sinuwi niya ang kanyang mga utos. Bagamat siya ang may pananagutan sa kaligtasan ng lungsod, paano siya mag-uutos sa kanyang mga tropa kung ganoon din ang gagawin ng lahat? Ibigay na lang natin ang sarili nating mga order. Ang isang tulad niya na maglakas loob na manguna ay dapat maparusahan ng husto. Gayunpaman, ang saloobin ng ika-4 na prinsipe sa kanya ay nagpabago sa orihinal na pag-iisip ng matandang emperador. Napagtanto niyang naging kampante na ang kanyang anak kaya hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Malinaw na hindi ito maaaring tanggapin ng matandang emperador. Hindi niya papayagan ang ika-4 na prinsipe na lumampas sa kanyang kontrol. Sa makatuwid, hindi nilayo ng matandang emperador na parusahan pa ang general na ito. Sa halip, hinayaan niya siyang patuloy na bantayan ang mga pintuang bayan ng lungsod na parang isang pako, na mabangis na pinalo sa tagiliran ng ika-4 na prinsipe, na nagbabala sa kanya na huwag mag-isip ng anumang bagay na hindi niya dapat isipin. Nais din niyang maunawaan ng ika-4 na prinsipe kung sino ang namamahala sa lungsod na ito, sa bansang ito, at kung sino ang namamahala. Sa makatuwid, natural na hindi kailangang parusahan ng matandang emperador ang general na ito na may kaunting pananaw at hindi maganda ang pakikitungo sa ika-4 na prinsipe. Malinaw na magandang desisyon na hayaan siyang manood ng Fourth Prince. Noong una, gusto lang ng matandang emperador na pangunahan ng general na ito ang mga tropa upang bantayan ang mga pintuan ng lungsod at tanggapin ang mga tropang lumabas sa lungsod para sa isang pag-atake sa gabi. Pagkatapos noon, hindi na kailangan pa nilang manatili sa mga tarangkahan ng lungsod. Ang mga pintuan ng lungsod ay maaaring kontrolin ng mga tropa sa mga pader ng lungsod. Gayunpaman, ang walang pakundangan na ugali ng ika-4 na prinsipe ay nagpabago sa isip ng matandang emperador. Bukod dito, hindi siya nagtiwala sa utos ng pang-4 na prinsipe sa labanan. Sa makatuwid, mas ligtas na magkaroon ng isang napakahalagang lugar sa kanyang sariling mga kamay. Siyempre, hindi dahil sa hindi naisip ng matandang emperador na palitan ang ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, sa harap ng napakalakas na kalaban, bawal na palitan ang ika-4 na prinsipe sa huling minuto. Bukod dito, kahit napalitan niya ang iba pang mga prinsipe, maaaring hindi nila magawa ng maayos ang ika-4 na prinsipe. Halos alam ng matandang emperador kung ano ang kaya nila. Posibleng mapanatili nila ang status quo at pamahalaan ng bansa sa tulong ng mga ministro. Gayunpaman, labis na hilingin sa kanila na utusan ang labanan. Ngayon, sa isang mapagpasyang labanan, dapat mayroong isang matimbang sa front line. Sa makatuwid, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, nagpasya ang matandang emperador na pansamantalang hayaan ang ika-4 na prinsipe na manatili sa frontline bilang pinakamataas na commander sa frontline. Siyempre, kasabay nito, handa rin ang matandang emperador na palitan ang ika-4 na prinsipe anumang oras. Kung ang ika-4 na prinsipe ay gumawa ng anumang bagay sa dagat, maaari niyang kalimutan ang tungkol sa patuloy na pag-utos sa hukbo. Sa katunayan, kahit na ang upuan sa ilalim ng kanyang puwit ay maaaring kalimutan ang tungkol dito. Ang general na namamahala sa pagbabantay sa lungsod ay nasa napakagandang kalagayan pagkalabas ng pangunahing bulwagan. Pagdating niya, kinakabahan siya, pero pag-alis niya, sobrang ganda ng mood niya. Malinaw, sa kanyang opinyon, ang matandang emperador ay nagtiwala sa kanya ng higit kaysa sa ika-4 na prinsipe. Para sa kanya, ito ay malinaw na isang napakagandang bagay, at isa ring napaka-proud na bagay. Siyempre, kailangan pa niyang humingi ng tawad. Gayunpaman, sa tiwala ng matandang emperador, naging komportable ang general kahit pa humingi ng tawad sa kanya.
Bukod dito, masasabi niyang hindi ganoon kalaki ang tiwala ng matandang emperador sa ika-4 na prinsipe. Kung hindi, hindi niya inayos na mapwesto siya sa tarangkahan ng lungsod. Sa ganitong paraan, gumaan ang loob niya. Matapos masaktan ang ika-4 na prinsipe, higit pa o hindi gaanong nababalisa siya. Pero ngayon, hindi na siya nag-aalala. Dahil ang matandang emperador ay hindi gaanong nagtiwala sa ika-4 na prinsipe, nangangahulugan ito na ang ika-4 na prinsipe ay maaaring hindi maupo sa trono sa huli. Siyempre, alang-alang sa kanyang kinabukasan, nadama pa rin ng general na dapat siyang maghanap ng isang tagapagtaguyod. Siya na ngayon ang espada sa kamay ng matandang emperador. Kung magtatrabaho siya para sa matandang emperador, tiyak na masasaktan niya ang ika-4 na prinsipe. Kung ang matandang emperador ay namatay sa hinaharap at ang ika-4 na prinsipe ay dumating upang ayusin ang iskor sa kanya, hindi ba siya naghihintay sa kamatayan? Malinaw, hindi ito gagawin. Kaya naman naramdaman ng general na mas mabuting magkaroon ng backer. Sa ganoong paraan, kahit na dumating ang ika-4 na prinsipe upang ayusin ang iskor sa kanya sa hinaharap, may isang tao na tutulong sa kanya na ayusin ito. Sa makatuwid, ang tagapagtaguyod na ito ay dapat na isang prinsipe. Sa mga natitirang prinsipe, sino ang pinakaangkop na maaasahan? Habang patungo ang general sa tirahan ng ika-4 na prinsipe upang humingi ng tawad, iniisip niya kung sino ang mas angkop para makanlungan niya. Sa pagkakataong ito, ang pag-asa sa ika-4 na prinsipe ay nauugnay sa kanyang kinabukasan. Kaya naman, naging maingat siya. Kung siya ay gumawa ng isang maling pagpili, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Kabanata 2688. Your Highness the Fourth Prince, humihingi ako ng paumanhin sa dati kong kawalang ingat. Matapos matagumpay na makipagkita sa ika-4 na prinsipe, nagkusa ang general na humingi ng tawad. At least on the surface, very sincere ang paghingi niya ng tawad. Pagkabalik mula sa lugar ng matandang emperador, ang ika-4 na prinsipe ay nasa masamang kalagayan. Dagdag pa rito, ang pangyayari sa mga pader ng lungsod noong gabing iyon ay nagpabagabag din sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya natutulog. Hindi niya inaasahan na hihingi ng audience ang general. Ang pang-4 na prinsipe ay likas na napupuot sa general na nagbabantay sa tarangkahan ng lungsod. Ang lalaking iyon ay hindi nagharap sa kanya sa publiko at hindi nakinig sa kanyang mga utos. Bukod dito, naantala rin niya ang kanyang pagkakataong makapagbigay ng malaking kontribusyon. Kaya naman, ayaw siyang makita ng ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, nais din niyang malaman kung ano ang parusa ng matandang emperador para sa general na ito. Kaya naman, pagkatapos ng bahagyang pag-aalinlangan, pumayag siyang makipagkita sa general. Ang ika-4 na prinsipe ay tumingin sa general na nakaluhod sa kanyang harapan at nais niyang magbigay ng utos na ipapatay siya. Lalo na nang makita niya na ang kabilang partido ay walang anumang mga palatandaan ng paghagupit at kahit na may isang hindi karaniwang nakaka-relax na ekspresyon, ang puso ng ika-4 na prinsipe ay nag-alab sa galit. Napakalinaw na hindi talaga pinarusahan ng kanyang ama ang general na ito. Marahil ito ay isang simbolikong pagsaway lamang. Dahil dito, ang ika-4 na prinsipe, na hindi na nasisiyahan sa matandang emperador, ay lalong hindi nasisiyahan sa kanyang puso. Alam mo ba kung anong krimen ang masaktan ang isang prinsipe? Tanong ng ika-4 na prinsipe. Wala akong ginawang krimen. Ito ang sinang-ayunan ng kanyang kamahalan. Medyo naging reckless lang ako sa proseso ng pagtupad sa aking misyon, na humantong sa ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin ng kamahalan. Hindi nagbago ang ekspresyon ng general at hindi siya sumuko. Napakalinaw ng kanyang opinyon. Nandito ako para humingi ng tawad. Hindi naman sa inaamin kong mali ang hindi pagbubukas ng mga tarangkahan ng lungsod, ngunit naramdaman kong hindi nararapat para sa akin na tanggihan ang iyong mga utos ng walang pakundangan. Dapat bigyan kita ng paliwanag. Ang salubing ito ay natural na hindi nasiyahan sa ika-4 na prinsipe. Gayunpaman, nakikita niya na ang general ay hindi natatakot sa kanya at hindi natatakot na masaktan siya. Siguradong may papel dito ang kanyang ama. Uwiin mo ang iyong mga tauhan sa mga tarangkahan ng lungsod. Mula ngayon, ang mga pintuan ng lungsod ay babantayan ng aking mga tauhan. Sabi ng ika-4 na prinsipe. Imposible yan. Walang pag-aalinlangan na tumanggi ang general, sinusunod ko ang utos ng kanyang kamahalan na bantayan ang pintuan ng lungsod.
Kung wala ang utos ng kanyang kamahalan, hindi ako aalis. Sa kabilang banda, sana ay paalalahanan ng kamahalan ang iyong mga tauhan na huwag lumapit sa tarangkahan ng lungsod. Kung hindi, natatakot ako na ang aking mga tauhan ay mapagkamalang mga especially iya mula sa bansa ng Yuanfeng at papatayin. Pananakot. Pagbabanta ni Hongguo, naramdaman ng ikaapat na prinsipe na hindi pa nawawala ang galit sa kanyang tiyan. Muli itong bumangon kaya namula ang buong mukha niya. Ito ay natural na hindi dahil sa siya ay nahihiya, ngunit dahil siya ay nagalit sa general na ito. Ang pang-apat na prinsipe ay orihinal na naisip na pagkatapos niyang magreklamo, ang Crown Prince ay mapaparusahan. At least, magbabago ang ugali ng Crown Prince sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niya ngayon na siya ay mali. Hindi lang hindi nakatanggap ng parusa ang kabilang partido, mas naging mayabang pa ang ugali niya kaysa dati. Ito ay malinaw na ang kabilang partido ay dapat na nakatanggap ng suporta at mga tagubilin mula sa kanyang ama. Kung hindi, paanong ang isang maliit na general na tulad niya ay maglakas loob na magsalita sa kanya sa ganoong paraan? Sa ganyang ugali, hindi ka ba natatakot na maghiganti ako sayo? Dahil ganoon ang ugali ng kabilang partido, hindi na kailangan pang magtago ng ikaapat na prinsipe. Lahat ng ginawa ko ay para sa kapakanan ng Wind Absolute Country. Hindi ko nararamdaman na may nagawa akong mali. I presume na ang pang-apat na prinsipe ay hindi gagantay sa akin dahil sa sarili mong pagkamakasarili, tama? Sabi ng general. Paano kung sabihin kong maghihiganti ako? Malungkot na sabi ng ikaapat na prinsipe. Kung gayon ay maaari ko lamang ipahayag ang aking paghingi ng tawad sa kamahalan. Sabi ng general, mamatay man ako, hindi ako makonsensya. Sa pagtingin sa determinadong mukha ng kabilang partido, ang ikaapat na prinsipe ay hindi makapaghintay na patayin ang kabilang partido. Gayunpaman, alam niya na hindi niya magagawa ito, hindi bababa sa ngayon. Madaling patayin ang gayong general, ngunit nasa likod ng ikaapat na prinsipe ang kanyang imperial na ama. Kapag napatay niya ang kabilang partido, tiyak na magagalit siya sa kanyang imperial father. Hindi worth it na galitin ang kanyang imperial father para sa ganoong tao. Magwala ka, umalis ka na dito. Nalaman ng ikaapat na prinsipe na wala siyang magagawa sa kabilang partido. Lalo siyang nagalit at nagsisi. Bakit niya siya nakita ng walang dahilan? Ngayon, puno na siya ng galit, at ngayon ay lalo siyang nakaramdam ng hindi komportable. Pakiramdam niya ay sisibog na siya. Aalis ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ng general. Tila inaasahan niya na magkakaroon ng ganoong reaksyon ang ikaapat na prinsipe. Matapos tumayo at yumuko, tumalikod siya at umalis sa tirahan ng ikaapat na prinsipe. Bastos! Papatayin talaga kita. Pagkaalis ng general, nagngangalit ang ikaapat na prinsipe sa kanyang tirahan. Sa sobrang galit niya ay marami siyang nabasag na gamit sa kwarto niya. Hindi mapigilan ang pagkamuhi sa kanyang puso sa general. Mga lalaki, matapos mailabas ang kanyang galit, hindi lang nabawasan ang galit sa puso ng ikaapat na prinsipe sa general na iyon, lalo pa itong nadagdagan. Tinawag niya ang tagapayo na nagmungkahi na buksan ang mga pintuan ng lungsod. Gusto niyang magkaroon ng magandang talakayan sa tagapayo kung paano maghiganti sa maldita na iyon. Pagkatapos ng nangyari sa pader ng lungsod, lubos na nagtiwala ang ikaapat na prinsipe sa tagapayo na iyon. Pakiramdam niya ay ang tagapayo na ito ang pinaka may kakayahan sa lahat ng kanyang mga tagapayo, at siya rin ang pinaka nakakaunawa sa kanya. Higit pa rito, napakapagkakatiwalaan din ng tagapayo na ito. Kaya naman, makabubuting pag-usapan natin ang tungkol sa usapin ng paghihiganti sa general na iyon. Sa kabilang banda, pagkatapos umalis ng general sa tirahan ng ikaapat na prinsipe, hindi na siya bumalik sa kanyang sariling tirahan. Sa halip, lumiko siya at pumunta sa tirahan ng ikasampung prinsipe. Ang ikasampung prinsipe ay likas na anak ng matandang emperador. Gayunpaman, hindi siya lumahok sa kompetisyon para sa trono. Hindi naman sa ayaw niyang sumali. Bata pa kasi siya at hindi marami ang mga general at tropa na maaari niyang i-recruit. Bukod dito, hindi sila elite na tropa. Kaya naman, alam niyang tiyak na hindi siya mananalo kung sasali siya sa naturang kompetisyon. Kung ganoon, at least hindi niya masasaktan ang ibang mga prinsipe na sumali sa kompetisyon. Sa huli, kahit sinong manalo, hindi nila siya papatayin at baka palayain pa siya.
Gayunpaman, papayag ba ang ika-10 prinsipe na isuko ang trono? Ito ay malinaw na imposible. Hindi bababa sa, iyon ang naisip ng general. Matapos linawin ng matandang emperador ang nilalaman ng kompetisyon, ang lahat ng mga prinsipe ay maililipat, at ang ika-10 prinsipe ay natural na walang pagbubukod. Matapos matalo ang ibang mga prinsipe at makauwi, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Sa kanyang puso, dapat na mas inaabangan ng ika-10 prinsipe ang posisyong iyon. Kabanata 2689. Ang general na ito na nakatanggap ng utos ng matandang emperador na bantayan ang tarangkahan ng lungsod ay iniisip na kung sino ang dapat niyang kakampihan kapag pinuntahan niya ang ika-4 na prinsipe. Ngayong nasa kanya na ang suporta ng matandang emperador, natural na hindi niya kailangang matakot sa ika-4 na prinsipe. Sa katunayan, kapag mas nasaktan niya ang 4th prince, mas magiging ligtas siya dahil kailangan siya ng matandang emperador para pigilan ang 4th prince. Sa makatuwid, sa harap ng ika-4 na prinsipe, ang general na ito ay hindi lamang napigilan ang kanyang saloobin, ngunit lalo pang naging mayabang. Ang lahat ng ito ay dahil inakala ng ika-4 na prinsipe na matatakot siya sa kanya, at humingi pa ng awa sa kanya, ngunit imposible iyon. Kung gagawin niya iyon, marahil ay maililipat siya sa kanyang kasalukuyang posisyon bukas ng umaga at wala na sa isang mahalagang posisyon. Kaya naman, alam ng general na ito ang dapat niyang gawin. Kahit na nasaktan niya ang ika-4 na prinsipe, kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang ipaalam sa matandang emperador ang kanyang saloobin. Gayunpaman, ang ika-4 na prinsipe ay pagkatapos ng lahat ay napakalakas na ngayon. Na-offend na niya ito, kaya kailangan niyang humanap ng paraan. Ngayong naroon pa ang matandang emperador, kaya pa niyang protektahan ang sarili. Gayunpaman, kung wala na ang matandang emperador, naniniwala ang general na ito na siya ang magiging unang target ng paghihiganti ng ika-4 na prinsipe. Kaya naman, nang puntahan niya ang ika-4 na prinsipe, ang general na ito ay nag-iisip na kung sino ang papanig. Ang taong ito ay dapat na isang prinsipe, at ito ay dapat na isang taong nagkaroon ng pagkakataong makipagkumpetensya para sa posisyong iyon. Matapos ang isang round ng pagpili, pinili niya ang ika-10 prinsipe na hindi nakipagkumpetensya sa trono noon. Ang mga prinsipe na lumahok sa pagsusuri ng matandang emperador ay nahuli o pinatay. Kahit na sila ay nakatakas, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan, at sila ay dumanas ng matinding pagkatalo. Higit sa lahat, maraming tao ang nawalan ng tiwala sa kanila. Bagamat kumikilos pa rin sila sa dilim, hindi akalain ng general na ito na may pagkakataon pa silang makipaglaban sa posisyong iyon. Gayunpaman, iba ito para sa ika-10 prinsipe. Hindi pa siya nakasali sa assessment noon at nakaiwas sa isang kalamidad. Ito ay isang matalinong pagpili sa mata ng maraming tao. Bukod dito, ang ika-10 prinsipe ay malamang na may katulad na iniisip. Kaya lang hindi siya malakas. Ngayong tumalikod na siya sa ika-10 prinsipe, marami na siyang tropa sa ilalim niya. Higit pa rito, lahat sila ay mga elite. Siya ay tiyak na pahahalagahan at pagkatiwalaan ng ika-10 prinsipe. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa pagtalikod sa iba pang mga prinsipe. Siyempre, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang kumpirmahin kung ang ika-10 prinsipe ay talagang may ganoong mga iniisip. Kung hindi niya gagawin, wala itong silbi sa kanya. Sa katunayan, maaaring ibigay pa siya ng ika-10 prinsipe dahil sa takot sa paghihiganti ng ika-4 na prinsipe. Hindi nagtagal, dumating ang general sa tirahan ng ika-10 prinsipe. Gabi na, at gaya ng inaasahan, tulog na ang ika-10 prinsipe. Pagkatapos magulat, matiyag ang naghintay ang general. Gusto niyang makita kung ang ika-10 prinsipe ay may balak na gawin iyon. Sa huli, wala pang 10 minuto, nakita niyang sumugod ang ika-10 prinsipe. Nang makita niyang medyo magulo ang kasuotan ng kabilang partido at puno ng pagmamadali ang kanyang mukha, ngumiti ang general, isang napakatingkad na ngiti. Tama ang kanyang paghatol. Binabati ni General Yan Yushang ang iyong kamahalan, ang ika-10 prinsipe. Nagkusa ang general na iyon na lumuhad. Ang kanyang saloobin ay maraming beses na mas magalang kaysa noong una niyang nakilala ang ika-4 na prinsipe. Kung nakita ng ika-4 na prinsipe ang eksenang ito, malamang na magalit. Siya hanggang sa mamatay. General Yan, bumangon ka na, bumangon ka na.
Ang ika-10 prinsipe ay nagmamadaling lumapit upang tulungan siyang makatayo. Parang hindi naman siya nakonsensya. Gabi na, at kailangan ko pang istorbohin ang kamahalan. Pakiramdam ko ay hindi mapakali, sabi ng general. General Yan, you must be joking. Whenever you want to come, I welcome you here. Ngumiti ang ika-10 prinsipe. Parang hindi naman siya galit. Nagtataka ako kung bakit gabi na nandito si General Yan. Actually, wala namang importante, sabi ng general. Ngayong gabi, ang ating mga tauhan ay lumabas ng lungsod para sa isang gabing pag-atake at natalo ng hukbo ng Yuanfeng Country. Nagkaroon tayo ng paunang labanan sa hukbo ng Yuanfeng Country, kaya gusto kong iulat sa kamahalan ang sitwasyon ngayong gabi. Namilog ang mga mata ng ika-10 prinsipe. Sinabi niya, ang pang-apat na kapatid ay palaging namamahala sa mga pader ng lungsod. General Yan, kung gusto mong magulat, dapat mong hanapin ang pang-apat na kapatid. Bakit ka nandito? Natural, walang magkukulang sa mga taong mag-uulat sa kamahalan, ang ika-4 na prinsipe. Ang sabi ng general, gayunpaman, pakiramdam ko ay dapat ding malaman ng kamahalan ang sitwasyon. Kung tutuusin, ikaw ay anak ng kamahalan. May karapatan at tungkulin kang pakialaman ang pagtatanggol ng lungsod. Sa hinaharap, kung mayroong anumang sitwasyon sa frontlines, isusumbong ko kaagad sa kamahalan. Nagningning ang mga mata ng ika-10 prinsipe. Medyo naintindihan niya ang ibig sabihin ni General Yan at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting saya. Nagmamadali siyang makita si General Yan para magpakita ng respeto. Alam niya na si General Yan ay may elite na hukbo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Bukod dito, ang hukbong ito ay wala sa ilalim ng utos ng ika-4 na prinsipe. Ang gayong pagkakakilanlan ay sapat na upang bigyang halaga si General Yan. Hulaan din niya kung bakit gabi na nandito si General Yan. Ngayon, may mga hula na siya sa puso niya. Nandito si General Yan para magpakita ng mabuting kalooban. Kung hindi, hindi na niya kailangang iulat ang sitwasyon sa frontlines. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang namamahala sa pamumuno ng hukbo sa lungsod. Dahil sa hulang ito, medyo natuwa siya. Siyempre, interesado siya sa posisyong iyon. Masasabing lahat ng mga prinsipe ay interesado sa posisyong iyon. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga prinsipe na may lakas na makipagkumpetensya para sa posisyon na iyon. Ang mga prinsipeng ito ay hindi siya isinama dahil siya ay masyadong mahina. Gayunpaman, magiging iba ito sa tulong ni General Yan. Si General Yan ay may hukbo. Bagamat hindi malaki ang bilang, lahat sila ay mga elite. Higit sa lahat, si General Yan ay pinagkatiwalaan ng ama ng ika-10 prinsipe at hindi miyembro ng utos ng ika-4 na prinsipe. Ang gayong tao ay napaka-espesyal at napakabihirang. Sa tulong ni General Yan, ang ika-10 prinsipe ay hindi na kailangang makipagkompetensya sa ika-4 na prinsipe para sa posisyon, ngunit malinaw na magkakaroon siya ng higit na kumpiyansa. Sa tulong ng kabilang partido, mas magkakaroon siya ng lakas para kumbansihin ang iba na sumama sa kanya. Siya ay magiging mas tiwala, at ang kanyang puwersa ay magiging mas kaakit-akit. Sa pag-iisip nito, mas nasasabik ang ika-10 prinsipe. Tama si General Yan. Bilang ika-10 prinsipe ng Fengju Country, dapat akong mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Sa hinaharap, kung may iuulat si General Yan, maaari kang lumapit sa akin anumang oras. Hindi na kailangang mag-ulat ng anuman, sabi ng ika-10 prinsipe. Dahil ang kabilang partido ay nakapag-extend na ng isang sanga ng oliba, natural na kailangang ipahayag ng ika-10 prinsipe ang kanyang saloobin. Ito ang pinakamalakas na puwersa sa kanyang panig sa ngayon. Kailangan niyang bigyang pansin at ipahayag ang kanyang saloobin. Salamat sa iyong tiwala, kamahalan, sabi ng general. Tapos, nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Ang lahat ay naunawaan ng walang salita. Kabanata 2690. Matapos makuha ang resulta na gusto niya mula sa ika-10 prinsipe, ang general na may apelyidong Yan ay bumalik sa kampo sa tarangkahan ng lungsod bilang kasiyahan. Mula ngayon, magbabantay siya rito at hindi hahayaang kontrolin ng mga tao ng ika-4 na prinsipe ang pintuang daan ng lungsod mula sa kanya. Matapos ang isang gabi ng kaguluhan, sa umaga ng ikalawang araw, nang inakala ng mga tao mula sa Wind Absolute Nation na ang hukbo mula sa Yuanfeng Nation ay maglulunsad ng pag-atake sa kanilang lungsod, natuklasan nila na ang kampo ng Yuanfeng Nation sa tapat nila ay ganap na tahimik.
Walang kahit kititing na palatandaan ng pagtitipon ng hukbo. Hindi kaya nilayo ng hukbo ng Yuanfeng country na salakayin ang lungsod. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, dapat ay nakabawi na sila ng lakas. Hindi ba dapat agad nilang salakayin ang lungsod? Bakit wala man lang gumagalaw? Ang ikaapat na prinsipe, ang matandang emperador, at ang iba pa sa lungsod ay puno ng pagdududa. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng general ng Yuanfeng country. Sa totoo lang, hindi lang alam ng mga tao sa Wind Absolute country kung ano ang iniisip ni Huang Feng, maging ang mga general ng Yuanfeng country ay hindi alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Kinaumagahan, bumangon ang mga general ng Yuanfeng country at naghanda sa pag-atake sa lungsod. Ang pag-atake sa gabi ng Wind Absolute country ay hindi nagdulot sa kanila ng anumang problema dahil handa na si Huang Feng. Kaya naman, ang mga sundalo ng Yuanfeng country ay nakapagpahinga ng mabuti kagabi. Pagkagising nila kaninang umaga, punong-puno sila ng energy. Bilang karagdagan, ang kanilang mga sandata sa pagkubkob ay dinala lahat. Ang lahat ng mga kondisyon para sa pag-atake sa lungsod ay nasa lugar. Tiyak na sasalakayin nila ang lungsod ngayon. Gayunpaman, bago matipon ng mga general na ito ang kanilang mga tropa, nakatanggap sila ng utos mula kay Huang Feng, hindi kailangang magtipon ng hukbo. Magpahinga ka kung nasaan ka. Huwag atakihin ang lungsod ngayon. Huwag salakayin ang lungsod. Marami sa mga general ng Yuanfeng country ang nalito. Hindi nila alam kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Ang lahat ng mga sundalo sa hukbo ay inisip na sasalakayin nila ang lungsod ngayon at handa na sila. Bakit biglang hindi nila sinalakay ang lungsod? Kung hindi nila sasalakayin ang lungsod, ano ang ginagawa nila dito? Naglalakbay. Gayunpaman, nag-utos lamang si Huang Feng na huwag atakihin ang lungsod. Hindi niya ipinaliwanag sa kanila kung bakit hindi nila sinasalakay ang lungsod. Kaya naman, hindi alam ng mga sundalo ng Yuanfeng country kung ano ang pinaplano ni Huang Feng. Kung iisipin pa ang kagabi, natapos na nila ang pagkubkob sa night attack army ng Wind Absolute country. Inutusan ni Huang Feng na magbukas ng puwang at hayaan silang umalis. Nang humabol sila sa pader ng lungsod, nagkaroon sila ng pagkakataon na patayin silang lahat. Gayunpaman, iniutos ni Huang Feng na umatras kaagad. Ang serye ng mga utos na ito ay talagang nalito sa mga general ng Yuanfeng country. Gayunpaman, si Huang Feng ay mayroon ng maraming prestihiyo sa kanilang mga puso. Kaya naman, kahit na may pagdududa sa kanilang mga puso, hindi nila tinanong si Huang Feng. Gayunpaman, sa ikatlong araw, nag-utos pa rin si Huang Feng na huwag salakayin ang lungsod. Kailangan lang ng lahat na magpahinga. Sa oras na ito, hindi na nakayanan ng ilan sa mga general. Pagkatapos nilang magkita, nag-alinlangan sila sandali at pinuntahan si Huang Feng ng magkasama. Hindi nila tinutulan ang opinyon ni Huang Feng. Gusto lang nilang malaman kung ano ang iniisip ni Huang Feng. Sa ganoong paraan, maipaliwanag nila sa mga sundalo sa ibaba kung bakit hindi nila sinalakay ang lungsod. Sir, may ilang general sa labas na humihingi ng audience. Sa pangunahing tolda ni Huang Feng, nang pumasok ang kanyang bantay upang magulat, iniihaw ni Huang Feng ang isang buong tupa. Ang ibabaw ng tupa ay inihaw sa isang gintong dilaw at naglalabas ng mga alon ng halimuyak. Ito ay sobrang kitikam-takam. Papasukin mo sila, sinabi ni Huang Feng nang hindi itinaas ang kanyang ulo. Bagamat ang kalagayang pang-ekonomiya ng iba't ibang bansa sa labas ng Great Lu Dynasty ay hindi kasing ganda ng Great Lu Dynasty sa loob ng Great Lu Dynasty, ang karne ng mga baka at kambing dito ay abnormal na matambok. Matapos kumain ng inihaw na karne minsan si Huang Feng, nagustuhan niya ang beef at mutton dito. Mahilig siyang igisa sa tuwing wala siyang gagawin. Bilang karagdagan, ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay hindi maihahambing sa karaniwang tao. Sa makatuwid, ang pagkaing ginawa niya, maging si Prinsesa Qi, isang prinsesa na lumaki sa Imperial Palace, ay puno ng papuri matapos itong kainin. Hindi nagtagal, may ilang general na pumasok sa pangunguna ng gwardya. Pagpasok pa lang nila ay naamoy na nila ang nakakapreskong halimuyak. Ang sensitive talaga ng mga ilong mo. Katatapos ko lang mag-ihaw ng tupa at pumasok na kayong lahat. Halika, halika, maupo at subukan ito ng sabay-sabay. Binati sila ni Huang Feng. Sir, bagamat naakit ang mga general sa pagkain na nasa kamay ni Huang Feng,
hindi nila nakalimutan na wala sila rito para kumain. Nandito sila para sa opisyal na negosyo. Anong problema? Mag-usap tayo habang kumakain. Huminto si Huang Feng. Dahil sinabi iyon ni Huang Feng, natural na hindi maganda para sa kanila na tumutol. Nagkataon na nagugutom din sila. Matapos maamoy ang inihaw na tupa, nagdidilig na ang kanilang mga bibig. Hindi nagtagal, ang buong tupa ay nahahati sa ilang bahagi. Bawat general ay may bahagi. Bagamat nandito talaga sila para sa opisyal na negosyo, pagkatapos matikman ang inihaw na tupa, hindi maiwasang lumiwanag ang kanilang mga mata. Sir, ang galing nyo sa pagluluto. Ang dami ko na pong nakain na inihaw na tupa, pero wala pa po akong nakakain na kasing sarap nito. Hindi napigilan ng isa sa mga general na purihin. Sumang-ayon din ang ibang mga general. Bilang mga general ng Yuan Feng Country, bagamat ang bansa mismo ay mas mahina, ang kanilang katayuan ay hindi mababa. Natural, hindi masama ang pagkain na kanilang kinain. Gayunpaman, ang masasarap na pagkain na karaniwan nilang kinakain ay walang halaga kumpara sa inihaw na tupa sa harap nila. Ngumiti si Huang Feng. Hindi siya mahinhin. Anong biro? Nilagyan siya ng immortal book. Paano may kukumpara sa iba ang pagkain ginawa niya? Ang mga taong ito ay maswerte ngayon. Kung hindi, hindi sila makakain ng ganitong masasarap na pagkain sa kanilang buhay. Siyempre, kahit masarap ang inihaw na tupa, hindi nila nakalimutan ang dahilan kung bakit sila narito. Ang isa sa mga general ay tumayo sa ilalim ng hudyat ng iba pang mga general. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabi kay Huang Feng, Sir, handa na ang lahat ng mga sundalo. Bakit hindi pa rin natin sinasalakay ang lungsod? Alam na ni Huang Feng ang dahilan kung bakit sila nandito. Kaya naman, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, wala siyang nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Habang kumakain, tumingin siya sa iba at nagtanong, gusto mo rin bang malaman? Tumango ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit sila nandito. Hindi sila nandito para kumain. Siyempre, napakasarap talaga nitong inihaw na tupa. Sa tingin mo, gaano tayo tiwala kung sasalakayin natin ang lungsod ngayon? Tanong ni Huang Feng. Nagkatinginan ang lahat. Sinabi ng general na nagsalita kanina, sa mga piling tropa sa iyong mga kamay, tiyak na maibaba natin ang lungsod sa harapan. Tungkol sa mga piling tropang nasa kamay ni Huang Feng, personal na nasaksihan ng mga general na ito ang kanilang lakas sa labanan. Ito ay tiyak na dahil dito kaya sila ay lubos na nagtitiwala sa pagtatalo sa Wind Absolute Country. Kung aasa lamang sila sa mga tropang nasa kanilang mga kamay, imposibleng talunin ang Wind Absolute Country.